Umuugong sa loob at labas ng Pauka Sports hosted by no less than Pau Salud na wala umanong bayad or hindi humingi ng bayad si Kai Sotto sa kanyang magiging stint sa Gilas ngayong ika-4 na window ng Asian Qualifiers ng World Cup. At si FIBA, tinukoy muli si Brownlee bilang player to watch sa mga susunod na laban ng Gilas ngayong Agosto 28 at 30 laban sa Jordan at Iran. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang kontrobersyal na pahayag tungkol kay Renzo Bando, ibinahagi ni veteran sports journalist Homer Saison na wala umanong bayad si Kai Sotto sa kanyang pagpasok sa hanay ng Gilas Pilipinas ngayong second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na gaganapin sa MOA Arena ngayong Agosto 28 at 30. Kung bakit, yan ang laman ng ibinahaging mensahe ni Admin Nate sa official FB account ng Pauka Sports ni Pau Salud. Inihayag ng batikang sports journalist na si Homer Saison na salungat sa mga balita, wala umanong bayad na natanggap si Kai Sotto mula sa SBP na namamahala sa Gilas Pilipinas. Bagkus, si Kai pa ang nangangailangan umano ng pabor mula sa SBP, kaya ito naglaro ngayong 4th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Saison, nag-a-apply si Kai ng waiver sa US NCAA at upang mapadali ito, mayroong dokumento na SBP lamang ang makapagbibigay. Si Kai ang may kailangan pabor sa SBP. May agenda, ayon kay Homer Saison. So mga ka-playoffs, kung tama yung impormasyong lumabas, obviously totoo yan, tama yan, pwede magkaroon to ng magandang epekto sa magkabilang panig, di ba? Para sa Gilas, ang pagsama ni Kai Sotto sa 4th window is malaking tulong kasi nga kailangan nila yung kanyang size at presensya dito sa loob. Pero kung may sariling dahilan din si Kai Sotto para makipag-coordinate sa SBP, may mga bagay na parehong kailangang ayusin yung dalawang panig. Para naman kay Kai Sotto, mas mahalaga ang career implication niya. Kung ang pagsama niya sa Gilas ay bahagi rin ng proseso para maayos ang kailangan niyang dokumento para sa NCAA, maaaring makatulong yan sa kanyang plano na magkaroon ng panibagong ruta patungo sa NBA. Yun yung maliwanag doon. Naiulat kasi na kailangan niya talagang dumaan sa professional participation at amateurism reinstatement waiver dahil sa kanyang professional history, di ba? Kaya hindi rin magandang tingnan yung sitwasyon na parang Gilas versus Kai Sotto. Alisin natin sa agenda yon. Walang ganon. Sa isang side, kailangan ng national team ang serbisyo ni Kai. Sa kabilang banda naman, may career decision din si Kai na maaaring magkaroon ng malaking effect sa susunod na yugto ng kanyang basketball journey. Ang pinakamaganda rito mga playoffs is kung magkakaroon ng malinaw na communication at parehong makikinabang ang Gilas at ang career ni Kai Sotto. At kung talagang may document na kailangan si Kai mula sa SBP, mas magandang tingnan muna kung ano mismo ang kasunduan at proseso bago lagyan ng ibang kahulugan ng kanyang pagsama dito. Sa dulo mga playoffs, ang mahalaga, nakapaglaro siya para sa Gilas sa isang napakahalagang window habang hindi rin niya sinasakripisyo ang mas matagal niyang career goal. Samantala, muli namang ibinida ni FIBA ang kakayahan ni Justin Brownlee. Base sa report, si Brownlee pa rin ang posibleng sandalan ng pambansang koponan sa mga susunod na laban, partikular sa laban nila sa Jordan at Iran. Naungkat ang nasabing issue ng ilabas ni FIBA ang mga player na dapat bantayan sa mga susunod na laban sa qualifiers ng Asia sa FIBA. Yan ang laman ng kanilang pahayag sa official website ng FIBA.basketball. Ginawa ng Pilipinas ang kinakailangan itong gawin sa first round matapos talunin ng Guam ng 2 beses para makapasok sa top 3. Maaaring sabihin pa nga ng mga hardcore fans ng Gilas na pwede sanang makakuha ang Pilipinas ng 2 pang panalo kung pumabor sa kanila ang mga resulta laban sa New Zealand. Sa lahat ng yon, nanatiling kalmado at consistent ang veteranong si Justin Brownlee na nangunguna sa team sa points, assists at overall efficiency. Sa tuwing maiisip na maaaring malapit na sa dulo ang 38 anyos na si Brownlee, nakakahanap pa rin ng paraan ng Barangay Ginebra San Miguel Star para patuloy na magbigay ng malaking ambag. Obviously mga playoffs, maganda yung pagkakakilala ng FIBA kay Justin Brownlee bilang isa sa mga player na dapat bantayan sa paparating na Asian Qualifiers, di ba? Wala naman talagang duda sa kakayahan ni Brownlee kasi nga ilang beses na niyang pinakita na kaya niyang magdala ng Gilas hindi lang sa scoring kundi pati sa playmaking at overall efficiency. Sa edad na 38, patuloy pa rin siyang nakapagbibigay ng malaking contribution sa national team. Nakita naman nating lahat yan Pero may isang malaking problema na hindi pwedeng baliwalain ng Gilas. Nabutata si Brownlee ng New Zealand at Australia nung 3rd window, di ba?
nahirapan siya makakuha ng magandang touches dahil sa pressure defense at physicality ng dalawang koponan na yan. At malamang, pinag-aralan rin niya ng Jordan at Iran. Kung nakita nilang gumana yung ganitong approach laban kay Brownlee, malaking posibilidad na subukan din nila ang parehong formula, yung ginamit ng Australia at ng New Zealand. Kaya magiging malaking hamon kay Coach Tim ang pagbuo ng counter sa pressure defense. Hindi pwedeng kapag naipit si Brownlee, doon lang iikot yung buong opensa ng Gilas eh. Kailangan may ibang players na kayang gumawa ng plays, mag-create ng shots at samantalahin ng space na mabubuksan kapag nag-collapse ang depensa sa kanya. Kung hindi ito maaagapan mga ka-playoffs, delikado talaga Gilas dito. Hindi sapat na may Brownlee tayo. Kailangan din magkaroon ng paraan para maging effective siya kahit alam na ng kalaban kung paano siya pipigilan. At dito maaaring maging susi ang pagbalik ni Kai Sotto at ang magandang performance ng ibang guards at wings para hindi maging predictable ang laro ng Gilas Pilipinas.